po tayo nagpapasalamat sa Panginoon, no, sa kanyang pagpapala at this time. So, tayo po ay pupunta na po sa ating pong mensahe. 1 Samuel 17, 1-10. 1 Samuel 17, 1-10. At ano po ang sinasabi diyan sa 1 Samuel 17, 1-10? So, ang sabi po diyan, no? Now the Palestine gathered together their armies to battle, and were gathered together as Shoko, which belonged to Judah, and pitched between Shoko and Aseka in Epes Damim. And Saul and the men of Israel were gathered together and pitched by the valley of Elah, and set the battle in array against the Palestine. And the Palestinians stood on a mountain on the one side, and Israel stood on a mountain on the other side. So dito po ay makikita po natin na meron pong pag-aaway po dito, no, sa Palestine at gayon din sa Israel sa magkabilang panig. And there was a valley between them, and there went out a champion out of the camp of the Palestine named Goliath. Dito po ay yung pong ating pag-aaralan ay narito po si Goliath, no? No, at sa kabila naman ay nandun po si David. No, ang sabi po diyan, of God, whose height was 6 cubits and a span, and he had an helmet of brass upon his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of brass. Goliath is a picture of Christian enemy. No, ito yung mapapansin natin. Okay, another thing. Verse 6, and he had ribs of brass upon his legs, and a target of brass between his shoulders, and the staff of his spear was like a weaver's beam, and his spear had weighed 600 shekels of iron. And one bearing a shield went before him, and he stood and cried unto the armies of Israel, and said unto them, Why are ye come out to set your battle in array? Am not I a Palestine, and you servants to Saul? Choose you a man for you, and let him come down to me. If he be able to fight with me and to kill me, then will be your servants. But if I prevail against him and kill him, then shall ye be our servants, and serve us. And the Palestinians said, I defy the armies of Israel. This day give me a man that we may fight together. So dito po ay, so makikita po natin sa ating pong binasa ay narito na si Goliath po ay naghahamon. No, isang Palestine. No, at ang kanyang sinabi ay, give me a man. Give me a man. No, sino po sa atin yung magsasabi na ako yung taong yun? Give me a man, yung po yung sinasabi ni Goliath. So mapapansin po natin dito na mayroong hamon si Goliath. Ang sabi niya, choose you a man for you at let him come down to me. No, kapag natalo si Goliath ay magiging servant niya sila. No, at kung ang natalo naman ay yung part ni Saul, no, sila man ay magiging servant. So mapapansin po natin dito sa ating po pag-aaral, ang title po nito ay Never Give Up. Huwag po tayong mag-give up sa ating dati ng pananampalataya. Na ikaw ay merong pananampalataya na merong Diyos, meron kang pananampalataya na ikaw ay anak ng Diyos, meron kang pananampalataya. Never give up na ikaw ay merong buhay na wala hanggan. Never give up na ikaw ay merong isang lupon na inaatinan. No? Na meron kang isang church na inatan, magkaroon ka ng pananampalataya na ikaw at ang Diyos, and you are the man of God. So bago po tayo magpatuloy, ay tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa buhay at kalakasan, at dalangin po namin, Panginoon, kayo po ang sumama sa amin, na ang inyong pong banal na Espiritu ang manguna sa bawat isa, na kami po ay huwag mag-give up, Panginoon. Ngunit kami po ay patuloy na go ahead at mag-go on to serve you in the ministry. We pray all these things, Father in heaven, in the name of our Lord and Savior,
Jesus Christ. Amen. So makikita po natin dito na si Goliath ay isang tao na nasa Palestine at siya ay meron siyang mga tinatawag na spear, no? At meron din siyang mga panangga. No, subalit mapapansin po natin na siya po ay naghahamon, give me a man. Kung halimbawa, narito si Goliath at magsabi, give me a man. Kung sino ang lalapit sa kanya, give me a man that we may fight together. Kung mapapansin dito, yung pong sagot. Sa verse 11 and 12, when Saul and all Israel heard those words of the Palestine, nang marinig nila ito ang hamon ni Goliath, sila ay nadismaya at sila ay lubhang natakot. No, subalit mapapansin po natin dito, now David was the son of that Ephrathite of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse, and he had 8 sons, and the man went among men for an old man in the days of Saul. So makita po natin, dito ay lumapit na si David, siya ang pinakabunso, youngest, doon sa kanilang magkakapatid, no? Pero siya pa yung nagsabi na siya yung lalaban kay Goliath. No? At kaya nga, dito mapansin natin, sa verse 20, and David rose up early in the morning and left the sheep with the keeper. Gumising ng maaga si David at siya ay, makikita natin, and took and went as Jesse had commanded him, and he came to the trench as the host was going forth to the fight and shouted for the battles. So mapapansin natin na si David ay nagpunta dito. No, at ang sabi niya rito, no? And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Palestine. Naging matapang si David. Nasabi niya, siya yung lalaban. No, at pagdating dito sa verse 37, ang sabi niya, no, David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, He will deliver me out of the hand of this Palestine. And Saul said unto David, go and the Lord be with thee. Na maging ito si Saul ay nagkaroon ng basbas kay David na siya po yung lalaban kay Goliath. No, ang sabi ni David, kung ang mga layon nga ay napagtagumpayan niya, yung mga bear nga ay napagtagumpayan ni David. No? At sabi niya, mapagtatagumpayan din niya itong si Goliath. So, okay, mapapansin natin dito na meron siyang pananampalataya si David na siya ay magtatagumpay. No, kaya nga sa ating buhay, never give up kung ano man yung ating ipinaglalaban. Kung ano man yung ating landmark sa Panginoong Hesukristo, yung naiwan na landmark sa ating puso, na tayo ay magkakaroon ng conviction, pananampalataya lagi sa aking Diyos, no, sa Panginoon. Na katulad ng ginawa ni David, ay tayo po ay patuloy na pagpapalain ng Diyos. No, at paano niya napagtagumpayan ito? Yung nasa isip ni David ito, no, sa 1 Samuel 17:45 to 36, ang sabi rito, nang magkagayoy sinabi ni David sa Palisteo, ikaw ay naparito sa akin na may tabak. So mapapasin nyo, no? Merong daladalang sword at tabak si Goliath. No, ang sabi ni David, naparito ka sa akin na may tabak at may malaking sibat at mayroong kalasag. Ngunit ako ay naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. No, mapapasin nyo, walang sword si David at wala siyang mga magagandang mga kagamitan. No, pero ang sabi niya na siya ay naparoon at siya ay lalaban kay Goliath sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. No? At yun ang pinakamatindi. Dahil si David, siya po ay nanampalataya sa Diyos. No, kaya mapapansin natin, ito yung sinabi niya, sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. Yun ang pananampalataya ni David. Bibigay
ka sa aking kamay at sasaktan kita at pugutin ko ang ulo mo. So mapapansin po natin, nagtagumpay si David buhat kay Goliath. No, at kaya nga sa ating po, no, dumarating po sa atin no yung tinatawag na mga problems sa buhay. Dumarating sa buhay natin yung mga panghihina. Huwag nating hayaan na ang panghihina or yung backsliding ang mamutawi sa atin. Kung hindi, nakatulad ni David na dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, dumarating sa buhay po natin yung mga pagsubok, no, yung po mga trials. Dumarating sa atin yung ating mga sakit, no? No, pero mapapansin po natin na yung pong Panginoon natin ay hindi tayo pababayaan. Yung ating title dito ay Never Give Up. Huwag po tayong susuko sa Panginoon dahil ang laban natin ay hindi lamang laban nating sarili, no, kundi ito ay laban ng Panginoon. This is the battle of God for us. No, kung meron mang dumarating na problema, merong trials dyan, merong temptation dyan, so, pero tayo po ay patuloy na mananalo sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki ang ating buhay because life is short. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki ang ating katatayuan sapagkat death is sure. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki yung ating mga trabaho sapagkat ang trabaho ay temporary. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki ang ating health sapagkat minsan isang araw tayo po ay magkakasakit. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki ang bukas sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, tomorrow may be too late. And tomorrow is not a promise. Because ang sabi sa banal na kasulatan, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung bukas, at lalong hindi mo pwedeng ipagmalaki yung next 5 years, at lalong hindi mo pwedeng ipagmalaki yung next 10 years, dahil bukas lang ay hindi natin sigurado ang ating buhay. Sapagkat ang ating buhay ay Diyos ang naghahawak nito. Pero ang mapapansin natin, sa Panginoong Jesucristo at kay David, na hindi siya nag-give up, na kahit napakalaki ng kanyang kalaban, hindi siya nag-give up. Nanampalataya siya sa Panginoon at tinulungan siya ng Panginoon upang mapatay po si Goliath. Na kung mapapansin nyo, yung ginamit na sling ni David, hindi yun talaga ang pumatay kay Goliath. Ang pumatay kay Goliath ay ang Panginoon. Dahil nais niya na magtagumpay ang mga Israel. Yung camp ni Jesse, ni Saul, at ni David. No? At mapapansin po natin, kahit lahat ay temporary, no? Pero never give up dahil ang ating Diyos ay eternal. God is so powerful, no? So hindi po natin pwedeng pagtiwalaan yung po mga bagay-bagay na temporary na inaalok ng sanlibutan. So mapapansin po natin dito na si David ay nagpatuloy na siya po ay nanampalataya sa Diyos, no? Dahil siya po ay merong Diyos. Number 1 sa ating pong outline ay never give up your ministry. Huwag po natin i-give up yung ating ministry na para sa Panginoon. No, sabi rito sa 1 Samuel 17:10, and the Philistines said, I defy the armies of Israel this day, give me a man that we may fight together. No matter how small your ministry, but God sees you having a big heart for Him. No, minsan yung ating ginagawa para sa Panginoon, minsan tayo po ay nagme-maintenance, tayo po ay nagluluto, no, tayo po ay nagkakaroon ng visitation, ng Thanksgiving, ng teaching, sa bawat isa, ng cleaning, ng sharing, inviting visitors. Yung ating ginagawa na yan ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon.
So ano man po yung ating ministry, no, yan po ay ating ituloy sa Panginoon sapagkat alam po natin na yung pong buhay natin ay kaya tayo dinuktungan ng buhay ng Panginoon, na kaya ka ginigising ng Panginoon every morning, na hindi mo kontrol yung iyong paggising, no, subalit ang Diyos ang gumigising sa iyo ay dahil ng Diyos, dahil nais ng Diyos na magawa mo yung kalooban ng Panginoon in order to serve Him in the ministry. No, so yan po ang nais ng Panginoon, and never give up. So mapapansin po natin, yung tinalo ni David, no? Si Goliath, ang sabi sa 1 Samuel 18:6, but all Israel and Judah loved David. Minahal siya ng Israel, no, at ng Judah dahil sa kanyang mga nagawa. So tayo ay doon po sa ating mga ginagawa na ministry na para sa Panginoon, na ikaw ay nagbigay ng trust, na ikaw ay nag-share ng Bible, na ikaw ay nagbigay ng buhay sa Panginoon. Never give up. Dahil yan po ay investment natin sa Panginoon. Minsan isang araw, aharap tayo sa Panginoon, no, at sasabihin sa atin ng Panginoon, ako ay natutuwa sa iyong ginawa. Narito ang iyong corona. Ibibigay ko sa iyo. Thou good and faithful servant, enter into the joy of the Lord. So nais mo ba na ikaw ay ipagmalaki ng Panginoon? Mag-invest tayo dito pa lang sa lupa ng bagay na ikasisiya ng ating Diyos Ama. Sapagkat napakadakila ng ginawa sa atin ng ating Panginoon. Remember, when you are in the ministry, minamahal ka ng Panginoon. Minamahal ka ng mga tao. Minsan ang mga tao, ang interpretation sa mga naglilingkod sa Panginoon ay iba. Pero, sabi, sumpain ang nagtitiwala sa tao. No, sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Diyos lagi ang tutulong sa atin. No, sabi nga, sa ministry, ito ay hindi pagalingan. Ito ay pa-faithfulan. Na dapat po tayo ay maging faithful lagi sa Panginoon. Na ang sabi po sa Proverbs 14:30, a sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. No, minsan, yung mga pagkainggit ay hindi maganda at nagre-resulta sa hindi maganda. So hindi dapat tayo naiinggit sa iba, kung hindi tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Sabi sa Proverbs 23:17, let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. Nasabi nila, bakit yung aking kapitbahay, hindi siya nag-charge to, pero yung mayaman? Huwag nating kainggitan yun. No, sapagkat isang araw, yung ating mga kapitbahay ay magsusulit sa Panginoon. No, at sasabihin niya, Panginoon, ako ay naglingkod sa iyo. No, pero pag Sunday ay wala naman siya. No, kaya sasabihin ng Panginoon sa kanya, hindi kita nakikilala. Ikaw na gumagawa ng katampalasanan. So kaya nga, mas mahalaga na tayo ay hindi po natin sayangin ang oras na bigay ng Diyos. Time is gold. No, at tayo po ay magpatuloy na magmahal sa ating kapwa. No? Let us love one another. No, sa 1 John 4:20, ang sabi po diyan, if a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? No, sa mga bata at sa bawat isa, no, tayo po ay patuloy na magmahalan sa isa't isa. No, at sabi nga, yung katamaran ay ating iwasan. No? Dahil ang sabi sa Proverbs 19:15, is slothfulness casted out into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. Yung katamaran ay walang ginagawang mabuti. No? So minsan tayo po ay nangyayari na minsan tayo ay tinatamad. No, subalit, ang sabi ng Bible, never give up. Na tayo po ay magpatuloy
sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yung mga giants na katulad ni Goliath, yan ay maaaring giants of problem na dumating sa atin. Giants of trials and finance. Giants na meron tayong problema sa health. No, subalit kung tayo ay mananalig sa Panginoon, tayo ay isasalba ng Panginoon. Gagamitin niya yung salita ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng victory. Never give up your ministry in the Lord. No, sometimes, minsan nagkukulang tayo sa mga bagay-bagay na temporary lamang. No, at nais nating ma-attain yung mga material things, no? At tayo ay gagawa ng hindi maganda at hindi kalooban ng Panginoon. So no, we should not do that. Dapat tayo po ay magpatuloy pa rin. Never give up na tayo po ay gamitin ng Panginoon, no, sa kanyang ministry. Na kanyang sinasabi sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yung ating ginagawa sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. No, dapat po tayo ay laging nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Diyos. No? So secondly, not only never give up your ministry, but second outline po natin ay never give up your faith. Yung ating pong pananampalataya ay huwag nating iwanan. Yung pong pananampalataya natin ay lagi sa Panginoon. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. No? At tayo po ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon kapag po tayo ay mayroong pananampalataya. Na katulad ng pananampalataya ni Shadrach, Meshach, and Abednego, na sila ay nagkaroon ng pagsubok, nung subalit hindi po sila, hinagis sila sa apoy. Hinagis sila sa apoy, si Shadrach, Meshach, Abednego. Hindi sila nasunog, hindi sila nag-amoy usok. No? At nung nakita ng hari, yung kanilang hinulog ay 3. Nung nakita ng hari, ang nandun ay 4. Yung isa ay ang ating Panginoong Jesucristo. So mapansin natin yung istorya ni Daniel na siya po ay tinapon doon sa lion's den. No? At mapansin po natin na tinulungan siya ng Panginoon dahil siya ay mayroong pananampalataya at hindi siya nahihiya na manalangin sa Panginoon. Never give up your faith. So mapapansin po natin na si Daniel ay nakitaan ng maayos na espiritu, na excellent spirit was with him. So tayo po ba ay meron din pong espiritu na ganon? Yes po, nung inyo pong tinanggap si Kristo bilang sariling tagapagligtas, ay pumasok po sa atin ang banal na espiritu. And that is the excellent spirit na sinasabi sa banal na kasulatan. Excellent spirit, bakit? Because greater is He that is in you than he that is in the world. Yan po ang katotohanan na sinasabi dito sa banal na kasulatan. No? So kung mapapansin natin, dahil dun sa decree na ginawa ng hari, no, mas lalong pinaigting ni Daniel yung kanyang pananampalataya sa kanya. Yung pananampalataya ni Daniel na binuksan pa niya yung window at siya ay nanalangin ng 3 beses sa isang araw. At hindi lamang ngayon, siya po ay nakaluhod pa. So tayo ba ay pag nananalangin ay lumuluhod sa Panginoon? So minsan ay gawin po natin na tayo ay lumuhod sa Panginoon. No, kaya nga minsan, kapag meron tayong mga problema, ang sinasabi natin ay iluhod mo yan sa Panginoon. So pag ang isang bagay ay niluhod natin sa Panginoon, no, ay yan ay ibibigay ng ating Panginoon. So mapapansin po natin yung kanyang naging decision. Kaya nga dito po sa Ephesians 6:10-11, so ang sabi po rito, finally my brethren, be strong in the Lord, never give up
Be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. No, alam po natin na tayo ay merong helmet ng salvation. Meron tayong sword of spirit, which is the Word of God. No, at tayo ay merong kalasag. So tayo ay hindi mapapahamak sa kamay ng ating Panginoon. So mapapansin po yan. So number 3, sa ating pong outline sa number 3 is never give up your good character. Huwag po nating i-give up yung ating character para sa Panginoon. Yung halimbawa, merong gustong umaway sa atin, huwag nating patulan. Okay? Because baka makompromise yung ating character. Dapat ay yung ating character ay mananatili na character pa rin ng Panginoon na ito ay mapagmahal. Okay? Yung character po natin ay so nasa Panginoon. Ito rin. Okay? So kaya nga dito ay yung po sinasabi sa Bible sa 2 Peter 3:18, nang sabi rito, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. So never give up your character. So minsan, yung karakter ng bawat kabataan ngayon, no, minsan nako-compromise nila, no? Naiiba sila ng isipan, no? Nawawala yung kanilang conviction. So ang sabi sa Bible, fornication is fornication and adultery is adultery. No, pero minsan kapag na-compromise yung karakter, pinapalitan yung fornication ng live-in. No, at pinapalitan yung adultery na premarital relationship. So which is wrong. So wag nating pakinggan ang mali. Dahil ang mali ay kailanman ay hindi magiging tama. Never give up your character. Always hear the voice of God. No, huwag nating tularan si Demas na siya minsan ay naglingkod sa Diyos. Nakasama ni Apostle Paul. No, subalit isang araw, siya ay nag-backslider si Demas. No, at minahal niya ang sanlibutan. Huwag nating gayahin si Judas na siya minsan ay sumasabay sa Panginoon. No, at nakikinig ng salita ng Diyos. Subalit bandang huli ay binenta niya ang Panginoon Jesucristo ng 30 pieces of silver. At siya po ay nag-suicide. So mapapansin po natin na never give up our character. Huwag nating patulan yung mga masasama na ibinabato sa atin. No, dapat ay lagi nating dalhin yung ating Panginoong Jesucristo sa ating puso at sa ating isipan. Never give up. So tulad ni King David, no, siya po ay hindi nag-give up at siya po ay nagtagumpay. Bata pa siya noon, no, against Goliath, subalit siya po ay nagtagumpay. So kaya nga sa ating pong buhay, no, David did not give up in fighting a giant. No, sa ating pong buhay, never give up your ministry. Never give up your faith. And never give up your good character. So bakit po tayo hindi umakyat sa altar ng Panginoon upang tayo ay ipag-pray natin na tayo po ay magtagumpay sa harap ng Panginoon. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Okay? So let us all stand up and let us pray.